Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinag, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Demokrasya, kasama mo si Waldy Carbonell. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Mga kaibigan, tayo po ay nais makipag-usap po sa inyo sapagkat nadidelikado na po itong ating programa. Medyo ino-operate na po tayo ng kung sinong puwersa na unti-unti po nilang ginigipit ang kawal ng demokrasya, ang ating pong programa. Una, abay pinagtutulong-tulungan po kung paano babawasan ang bilang ng aking subscribers. Nung napansin ko po ito, nasa 123,000 subscribers po ako. 618. Wala naman akong kontrobersyal na nasabi, ngunit nung natapos po yung aking pong pag-broadcast dito po sa ating podcast Kawal ng Demokrasya, abay nabawasan po ng 3. Hindi okay lang, pagkakako hindi nila gusto yung aking pagmumuka. Na kinabukasan, nadagdagan ng 2. Hindi natuwa na naman po tayo. Abay, nung mga tanghali, nabawasan na naman ng 4. Hindi ko po makita ang lohika nito sapagkat kung meron po tayong binabalita, bihira po na meron po mag-unsubscribe. Kaya po meron nag-unsubscribe. Halimbawa, subscriber ko ay panatiko na Duterte. Dati naman po akong anti-Duterte. Anti-evil ako. Anti-criminality against sa crimes of humanity. Dati na po kong ganun. Kaya po hindi ako naniniwala na mayroong mga DDS na gustong umalis sa akin pong programa. Wala po akong subscriber halos na didishit sapagkat hindi po nila kaya na sikmurain ang pinamumukha ko sa kanila. Iniiwasan na lamang nila ako. Wala lang ang pumapansin, hindi ako dinidemanda na gusto ko naman yun. Sa mga paghamon-hamon, lumalabas ang pangalan ko pero wala naman pong humaharap sa akin. Ibig sabihin, iniiwasan din ako. At mabuti naman sapagkat parati po ako nakahanda. Marunong po ako magtanggol ng aking sarili. Nababasa ko mga security measures. Nakaintindi po tayo ng mga planning. Nakaintindi po tayo ng mga philosophy ng pagpatay. At alam ko na ito ay kaya ko pong sakyan. Kaya ko po ipagtanggol ng aking sarili. At kaya ko pong lumaban sa bayan. Ngayon, sapagkat ako po ay matibay ang aking paninindigan, ang kanila po winabasa kay aking YouTube. Una, nagkakampanya sila na pag ikaw ay subscriber ni Carbonell, mag-unsubscribe ka. Ayun. Yan lamang ang nakikita kong kadahilanan. Ano po ang panlaban natin dyan? Sige po, bayaan lang natin. Bago naman nila maubos yung 123,000, siguro abuti sila ng 2 taon. At baka naman, tuwing may nakikinig sa akin, at ako'y nakikiusap na baka kayo pwede magkampanya, magyaya ng 1 o 2 barkada na mag-subscribe.
matatakpan po natin yung po mga nagplaplano. Pero maliwanag ng aking pagbabasa ng plano na kinakailangan mawala sa YouTube ang kawal ng demokrasya. Kaya lamang po sila ngayon hindi makapalag ng gusto sapagkat 123,000 na po tayo. Pag umabot pa po ito ng 300 o 500,000, talagang kahit na anong paninira ng China o ng mga Sara fanatics, mga DD shit, wala na po sila magagawa sapagkat mas marami ng tao ngayon ang lumalakas ang loob magmula nung damputin ng Interpol si Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, nandito po tayo sa impeachment. Pinag-usapan lamang po natin yung ating pong programa sapagkat yung pong ginawa ko kagabi na akin pong pinagtanggol yung University of the Philippines students na pinatay ng Armed Forces of the Philippines, taga University of the Philippines, mga Pilipina, mga kaibigan, ang pumatay, mga Pilipino sundalo. Pinatay sila sa kadahilanan na baka sila ay NPA. Ano po ibig sabihin ng New People's Army, bagong hukbong bayan. At ito po ay aking pong pinagtanggol, hindi po pinalusot ng YouTube, hindi nila pinayagan na ito ma-upload. Ang dahilan nila, not suitable for advertisers. Hindi angkop sa mga anunsyo. Mga kaibigan, naintindihan ko po yan. Pero hindi po yun ang puntos ko. Ang puntos ko ay yung tuloy-tuloy na kampanya ng kung sinong puwersa meron sa kung paano wawasakin, papahinain o matanggal ng tuluyan ang kawal ng demokrasya sa ere. Ngayon mga kaibigan, habang hindi pa po tayo tuluyan natatanggal, nais ko pong ibalita sa inyo na nagkaroon ng press conference si Sara Duterte na kung saan sinagot niya ang mga ebidensya ng Anti-Money Laundering Council, AMLAC, at ebidensya at affidavit ni Senator Antonio Trillanes IV. Alam po ninyo, kaya hindi natuloy yung impeachment ng isang taon, yung unang impeachment labang kay Sara, sapagkat merong malaking puwersa na tumutulong sa kanila. Hindi po ako naniniwalang bobo ang Supreme Court. Hindi po ako naniniwalang wala silang pagmamahal sa ating pong bayan. Pero yung ginawa po nila, maliwanag ang tawag po ng mga abogado dyan ay overreach. Sumobra yung kanilang paggawa ng kanilang katungkulan na hindi naman na nila tungkulin ang makialam sa rules, internal rules ng Kongreso. Ito ay ginawa pa nilang paraan na pakialaman upang sa ganun magipit ng gusto ang Kongreso sa pag-aahin ng impeachment complaint o pag-susulong ng impeachment complaint doon po sa Senado. So, saan po nila pinilay? Pinilay nila sa Senado. Pero hindi bali na mga politiko yan Senado. At marami po dyan hayagan na talagang pro-China. Ang kalaban po ng ating bansa ngayon ay China at ang kinakampihan nila ay pro-China na kandidato. Sino po yung pro-China na kandidato na opisyal? Abay, second highest official of the land. Hindi presidente, vice-presidente, kakampi ng China. Gusto nilang ipalit sa ating presidente sapagkat magkaiba sila ng pananaw. Si Bongbong Marcos, naghayagan na sinabi niya in public na hindi niya isusuko ang kahit na
square inch. Ito pong isang pulgada na parisukat ng kudrado, hindi niya isusuko sa kahit na kaninong superpower. Ito naman si La Duterte, kasama ang kanyang mga taga-tahol, sila Cayetano, sila Escudero, sila siyempre Bongo, Bato de la Rosa, at si Amy Marcos, mga kaibigan. Abay, kampi sila sa China. Kampi sila ron. Kaya nga po, China ang meron pong pakialam kung bakit kumilos ang Supreme Court laban sa interes ng Pilipinas, laban po sa sariling batas, kumilos po sila. At yan ang ating pong paninindigan na nagkamali ang Supreme Court. Pero sino ba ang kawal ng demokrasya para lumabas sa Korte Suprema? Ngayon, ano po ang ating pong pinagtatalunan sa ngayon? Sabi ng Supreme Court noong isang taon, void ab initio. Ang ibig sabihin, walang kapararakan yung inyong impeachment proceeding. Magmula umpisa, illegal na yan. Therefore, null and void. Void ab initio. Null and void. Ibig sabihin, walang legalidad, walang pagkakilanlan, huwag na ninyong ituloy. Bakit? Sapagkat hindi ninyo binigyan ng pagkakataon si Sara Duterte na ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Ngayon, dumating po ang isang taon, matapos po ng isang taon na one-year ban, dumating ang February 6, nag-file muli ang complainant dyan po sa House of Representatives ng complaint for impeachment laban kay Sara Duterte. This time, nag-ingat na masyado ang Kongreso. Bagamat mali ang Supreme Court, pag nagkamali ang Supreme Court, it becomes the law of the land. Hindi na nagpatigas ang Kongreso, hindi na nila pinaglaban ng mali ka Supreme Court. Sumunod na sila. Anong kanilang sinunod? Bigyan ng sapat na pagkakataon at karapatan si Sara Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya siya binigyan ng sumpina. Ang sumpina ay para pong imbitasyon, para pong kautusan na ikaw ay kinakailangan sumipot dito sa Kongreso upang ibigay mo yung panig mo tungkol sa mga bintang laban sa iyo. Hindi po niya sinipot, hindi niya binigyan ng saysay, hindi niya sinipot ang mandato ng konstitusyon na ang Kongreso lamang ang may karapatan na magtakda ng preliminary hearing o pagbalangkas ng mga ebidensya upang makalap ito na siyang magbibigay ng probable cause o sapat na kadahilanan para ipagpatuloy ang impeachment. Abay, alam po ninyo nangyari, hindi sumipot. Sabi nga ni Congresswoman Luistro, paano natin papasagutin ang silya na walang taong nakaupo? Pero yung nakaupo po niyan, sumagot. Sumagot po siya, hindi sa loob ng Kongreso, umabsent siya kasama ng kanyang mga abogado. Nagkaroon sila ng press conference na kung saan doon nila pinaliwanag ang 6 billion pesos kung bakit merong ganong kalaking halaga ang mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio. Ano po ibig sabihin yan? Hindi binibigyan ni Sara ng respeto ang Kongreso, hindi niya pinapansin itong impeachment laban sa kanya, hindi niya binabayaan na maabala siya ng binibintang na krimen.
she is acting above the law. Wala po siya, doon po siya sa ibabaw. Hindi nagpas po siya dyan sa batas ng tao. Hindi ko alam kung anong batas yung kanya, baka hindi naman batas ng Diyos yun. Siguro batas ng impyerno, sapagkat sinabi niya, maaaring biro lamang yun, pero hindi ko po alam kung biro yun. Sabi niya, pag nagkita-kita tayo sa impyerno, ako pa rin ang makikita ninyong presidente doon. Hindi ko na po inargue yan. Sige na, yun na yan. Total, hindi ko alam kung saan niya impyerno. At hindi ako mag-ambisyon na ikaw ay habulin sa impyerno. Doon ka talaga pupunta, mag-isa ka na lang. Ngayon, mga kaibigan, bakit hindi sumipot para lalabas na naman? Hindi niyo ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag sa loob ng Kongreso sapagkat naulinigan ko na meron ng mahigit na 2/3 ang pabor na ako ay ma-impeach, ako ay matanggal sapagkat ako, si Sara Duterte, ang siyang magiging Pangulo sa 2028. Sigurado na siya mananalo. Ngayon, pagka siya ay na-impeach, ang kaparusahan po niyan ay hindi ka na makakahawak ng kahit anong pwesto sa gobyerno, kaya appointed or elected position. Kung hanggang ngayon, sa kabila ng maraming mga ebidensyang lumalabas na tama pala si Antonio Trillanes, malaking utang na loob ng Pilipinas, malaking utang na loob ng bawat Pilipino kay Sonny Trillanes, kasi lumalabas out of 110 million Filipinos, hindi pala lahat takot kay Duterte, hindi pala lahat ay gonggong, mangmang at duwag. Hindi pala lahat, meron din mga taong midangal. Meron pa rin tayong Trillanes, meron tayong mga Torre, meron tayong Tariela, meron Hontiveros, meron Laila de Lima, meron Maria Risa, meron pong Mendoza, meron mga Espiritu, Ludi de Guzman, meron tayong mga Shell Jokno, meron tayong mga matitinong congressman, mangilan-ngilan lamang, at sila ay binabansagan pa na sila ay makabayan, at pag sinabi makabayan ay para pong maka-NPA. Ito na naman po tayo. Pag pinag-uusapan yung NPA, ay nagkakadisgrasya po ang ating YouTube. Ganun pa man, ako po'y naninindigan sa aking sinabi na hindi po nalathala, hindi na broadcast, na ang NPA ay hindi nagre-recruit ng mga Pilipino. Yung mga Pilipinong sumasapit sa NPA ay mga Pilipinong matitino, matatalino, kaya nga po sila ay mga University of the Philippines leaders, student leaders, sapagkat sila po ay nangingibabaw sa katalinuhan ng kanilang universidad o pamantasan. Hindi ko kinakailangan mag-recruit sapagkat ang matino at matalinong Pilipino ay magiging anti-imperialismo. Ang imperialismo ay yung pong kukontrol ng ating bansa ng ibang puwersa. At ang puwersa ng Amerika, siya pong imperialista sa ating bansa. At ito ngayon ay kino-contest naman ng China na gusto nila sila ang hahawak naman sa Pilipinas. Tayo na walang choice, abay sige na lang, mas gusto natin yung sa Amerika na lamang. Sapagkat sabi nga ni Atty. Pamatong, between Amerika at saka China, Amerika na ako magpapalila. At least alam ko ang kanilang lingwahe. China, sabi ko sa kanya, kasagutan ko, o Changxi, atoto siya, o marunong din ako niya, ako hindi ko na alam.
Ano ibig sabihin nun? Ngayon, ang katanungan po natin, sa kabila, bakit sa kabila ng mga pagbubunyag sa House of Representatives, hindi pa trial yan sa Senado. Pag Senado, lalo tayo magigimbal dyan po sa may lalahad po dyan ng impeachment trial. Kaya nga po gagawa ng milagro ang kampo ni Sara Duterte na huwag matuloy ang impeachment na ito. Bagamat sa Senado, talagang marami pong kampi sa China riyan at marami mga Duterte dyan sapagkat marami po ang pinapanalo ng kwarta ng China at kwarta ng droga ng mga senador, baka pumatalo dyan. Kaya lamang, sabi nga ni Senator Trillanes, hindi bali matalo, basta magkaroon lamang ng pagkakataon ang mga Pilipino na makita nila kung paano sila binudol-budol, binola-bola at pinainaboso ng mga Duterte. Kasama na riyan ang Sara Duterte. Ngayon, ang katanungan ng kawal ng demokrasya, kung meron pang mga makasara sa ngayon na nakapanood ng deliberation o pagbubunyag ng mga yaman na hindi sinama ni Sara Duterte sa kanyang salin, mga kaibigan, tatanungin na lamang ninyo yung sarili pag kayo ay makasara pa lamang. Si Sara ba ay katumbas ng pagmamahal ninyo sa bansang Pilipinas? Ano po mas mahal ninyo? Si Sara o bansang Pilipino? Yan po ang katanungan ng kawalan demokrasya. Ako po nagtatanong, ako po si Kao Waldi Carbonel, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Walang apology sa China. China, layas! Sa bawat tanong, may katotohanan. Sa bawat laban, may kakampi ka. Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinag, kasama mo sa bawat laban. Katotohanan ng sandigan. Waldi Carbonel, kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Kawalang demokrasya.